Kamusta mga minamahal kong kapatid? Kumusta kayong lahat? Maglaan po ng 1 minuto upang pakinggan ang mabilis na mensaheng ito para sa araw na ito. Sigurado akong mababago nito ang inyong araw. Huwag pong palampasin ang mensaheng ito. Ang sinasabi ng Diyos sa inyo ngayon ay maaaring magbago ng lahat. Bago tayo magsimula, maggalang kong hinihiling na magbigay po kayo ng like upang matulungan kami. Hindi po kayo malalagay sa abala at pagpapalain kayo ng Diyos. Ngayon, ang Diyos ay nagsasalita sa inyo sa oras na ito. At ang kanyang mga salita ay isang malalim na paanyaya sa inyong puso. Ako ang Panginoon, ang inyong pastol. Oo, ang lumikha ng sansinukob, ang makapangyarihang Diyos, ay nagsasabi sa inyo ngayon na siya ang inyong pastol. Hindi siya isang pastol na malayo, hindi siya isang pastol na hindi nakikialam o nagmamasid lamang. Siya ang kilala kayong lahat, ang nagmamahal sa inyo ng walang hanggan, walang kondisyon at hindi masukat na pagmamahal. Ako ay palaging nandyan para sa iyo at hindi kita iiwan kailanman. Nandyan siya sa bawat hakbang na ginawa mo, kahit na hindi mo ito naramdaman. Sa mga oras ng sakit, kalungkutan at pakikibaka, palaging nandiyan siya, naghihintay ng tamang pagkakataon upang gabayan ka at yakapin ka ng kanyang makapangyarihang presensya. Hindi mahalaga kung ano ang iyong pinagdadaanan. Kung dumadaan maka sa isang dagat ng mga pagsubok, kung ang mga bagyo ng buhay ay tila hindi natatapos, narito ako upang gabayan ka, protektahan ka at alagaan ka. Hindi ang Diyos ay isang Diyos na nag-iiwan. Hindi siya ang Diyos na tumatakas sa oras ng laban. Siya ang iyong ligtas na kanlungan, ang may pusong puno ng awa para sa iyo, na hindi ka pababayaan, na hindi ka iiwan sa hirap. Siya ay nagdadala sa iyo sa mga lugar ng kapahingahan, sa mga tahimik na tubig, kung saan ang kapayapaan ay dumadaloy sa iyong kaluluwa at pinapawi ang iyong mga takot at alalahanin. Kahit na ang mundo sa paligid mo ay tila magulo, inaalok ka niya ng kapayapaan na mas malakas pa kaysa sa anumang pagsubok na iyong dinaranas. Kahit na ang mga bagyo ng buhay ay umaabot sa iyong paligid, at kapag ang iyong puso ay nararamdaman ang bigat ng pasanin, siya ang magbabalik ng iyong kaluluwa. Siya ang magdadala ng kaginhawahan sa iyong pasanin. Ipinapag-guide kita sa tahimik na tubig at magdadala ako ng kapayapaan sa iyong kaluluwa. Alam niya kung paano papahingahin ang iyong kaluluwa, kung paano i-renew ang iyong espiritu. Kapag nararamdaman mong wala ka ng lakas, bibigyan ka niya ng lakas. Kapag ang bigat ay sobra na, aangatin ka niya at bibigyan ng lakas. Ang Diyos ay kilala ang libis na iyong tinatahak at alam niya na minsan ay tila madilim at hindi tiyak. Ang takot at pangamba ay maaaring mangyari, ngunit kahit sa lugar ng lilim, kahit sa pinakamahirap na mga sandali, sinabi niya sa iyo, "Huwag kang matakot, ako ay naroroon sa iyong tabi." Hindi ka nag-iisa. Kahit na ang lahat sa iyong paligid ay nagugunaw, siya ang iyong matibay na bato, ang iyong kaligtasan. Kahit sa lilim ng kamatayan, wala kang dahilan upang matakot. Nasa tabi mo siya, kasama mo siya sa bawat sandali. Mauuna siya sa iyo upang maghanda ng daan. Susunod siya upang protektahan ka. Nasa iyong tabi siya upang magbigay ng lakas. Ang aking pamalo at aking tungkod ay maggagabay sa iyo ng may kaligtasan at aliw. Ang pamalo ay isang simbolo ng disiplina at proteksyon ng Diyos. Ang tungkod ay isang simbolo ng kanyang mapagmahal na pamumuno at kanyang karunungan. Hindi kanya pipilitin, ngunit gagabayan kanya ng may kabaitan, may pasensya, pinipili ang mga hakbang na magdadala sa iyo sa lugar kung saan matatagpuan mo ang tunay na kapayapaan. Hindi mahalaga kung gaano kaliit o kalabo ang daan sa iyong harapan, laging nandyan siya, nagpapaliwanag ng liwanag sa dilim at ginagabayan ka ng kanyang presensya. Ang kanyang liwanag ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa sa anumang anino.
Ngayon, siya ay naghahanda ng isang mesa para sa iyo. Isang mesa ng kasaganaan, mga biyaya, isang mesa ng karangalan. Pinagpapala kita sa harap ng iyong mga kaaway. Pinapalakas ka ng Diyos kahit na naroroon ang mga taong nagsusubok na pababain ka, na nagdududa sa iyo, na nagsisikap upang makita kang mabigo. Pinapalakas ka niya sa kanilang harapan at ang mesa na kanyang inihanda para sa iyo ay magiging malinaw na tanda ng kanyang katapatan, pangangalaga at pagmamahal. Pinahiran ko ng langis ang iyong ulo at ang iyong saro ay tapat na magbubukas ng biyaya. Maaring hindi mo pa ito nakikita, maaring hindi mo pa nauunawaan ang nangyayari, ngunit magtiwala ka na siya ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, inaayos ang bawat detalye ng iyong buhay para sa iyong kabutihan, para sa iyong paglago at para sa kanyang kaluwalhatian. Ang breakthrough na iyong pinapanalangin, ang milagro na iyong inaasahan ay paparating na. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Narinig niya ang bawat dasal, ang bawat hinagpis ng iyong puso. May plano ang Diyos para sa iyong buhay, isang plano ng kasaganaan, pag-asa at hinaharap. Ang pinakamaganda ay darating pa. Dadalhin ka niya sa higit pa kaysa sa iyong iniisip, higit pa kaysa sa iyong pinapangarap. Pagsusurpresahin ka niya ng kanyang kabutihan. Ang kanyang inihandang plano para sa iyo ay higit pa sa iyong inaasahan o naisin. Malalampasan mo pa ang iyong pinakamalalaking takot. Alam ng Diyos ang iyong mga pangangailangan at siya ay magsusustento sa lahat ng iyon ng sagana. Ang kanyang kabutihan at habag ay susunod sa iyo sa bawat hakbang ng iyong buhay. Sa bawat hakbang na gagawin mo, ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng pabor at biyaya at lulukob sa iyo ang kanyang proteksyon. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya papayagang magtagumpay. Anak, huwag kang matakot, huwag mong isipin na ikaw ay nag-iisa. Inaanyayahan ka ng Diyos na ihulog ang lahat ng iyong mga alalahanin sa kanyang mga kamay, ang iyong bigat sa kanyang mga makapangyarihang kamay. Ilagay na ang iyong mga pasanin. Huwag mo nang dalhin ang bigat na ito. Ibigay mo sa kanya ang lahat ng iyong mga takot at mga pangamba. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo ng lubos na pagmamahal. Kapag ikaw ay nanghihina, kapag sa tingin mo ay hindi mo na kaya, ang Diyos ay magiging iyong lakas. Ire-renew niya ang iyong lakas tulad ng mga agila. Aangat ka niya mula sa pagod at dadalhin ka niya sa mga bagong tagumpay at kapayapaan. Kapag ikaw ay nawawala, siya ang iyong gabay. Kapag ang iyong puso ay nalulumbay, siya ang iyong aliw. Ang kanyang kapayapaan na humihigit sa lahat ng kaalaman ay magbabantay sa iyong puso at isipan. Sa presensya ng Diyos ay puno ng kaligayahan at nais niya na maranasan mo ito, ang kaligayahang higit pa sa iyong maaring maunawaan. Siya ay naghahanda ng lugar ng kapayapaan para sa iyo, isang lugar ng kasaganaan, isang lugar ng pagpapagaling. Nasa tabi mo siya sa bawat sandali, sa bawat hakbang. Maaari mong tiwalaan siya dahil hindi ka niya iiwan. Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Alam niya kung ano ang iyong kailangan at higit pa iniibig ka niya ng higit pa sa iyong maiisip. Kung ikaw ay naniniwala sa mensaheng ito, huwag kalimutang magbigay ng like at ibahagi ito sa ibang tao na nangangailangan ng pag-asa. Ang Diyos ay nagsasalita sa iyong puso, siya ay tapat at tutuparin niya ang lahat ng kanyang mga pangako. Pagpalain ka ng Diyos ng sagana